So hello mga kulishop, andito na naman tayo sa BusyWorks Auto Care C Center sa BusyWorks Paliparan, ano. At kanina kasing umaga, chinek ko yung sasakyan natin. Ayun, napansin ko may tagas. Tumagas ulit yung radiator natin. At ayun nga, hindi na kinaya ng leak stopper, ano. So after 3 months, tumagas talaga ng malakas yung radiator natin. So kanina umaga kasi pag check ko, may tumutulo-tulo na. Ayun. So naubusan yung laman ng aking reservoir. And then, buti naman yung radiator puno pa. So ginamit natin kasi kahapon. Ayun, hindi natin napansin meron talagang tagas. Noong pa naman may tagas yan, kaya lang ginawan muna natin ang paraan na radiator leak stopper muna. So natatandaan ko 5 years or 6 years na halos, 6 years na yung radiator natin simula nung napahinang natin noon, ano. So kahit medyo malayo-layo dito sa BusyWorks Paliparan, dito pa rin natin naisipang pumunta. Actually may mas malapit na shop dun sa pinagtatrabahuhan natin, may mas malapit na shop sa atin. Pero mas pinili natin dito pumunta kina Bossing. Wala lang si Bossing eh. Syempre iba yung ikampante ka dun sa gawa na gagawin, no. Ayan. So although doon naman tayo nagpagawa dati sa Dasma, pero ayun nga, after 5 years tumaga siya, and then nag-radiator leak stopper tayo. After 3 months, hindi na kinaya nung radiator leak stopper. So anong nangyayari, lumalaki yung crack dun sa radiator, ano. So anong nangyayari kasi, sige, syempre may pressure. Ayun, lumalaki. Naging effective naman yung radiator leak stopper natin. Kaya lang, ayun nga, dahil sa weak na yung ilalim ng radiator natin, so ang nangyari is naghahanap siya ng tatagasan dahil nga may pressure eh. Ayun. So ito yung sakya natin, sinalang na sa bandang ilalim yan ng ano. Wala nang kulay. Nawala na yung pagka-brown niya. Pero may mga ano yun, no? Yung radiator leak stopper. Ang bilis talaga mawala ng kulay nung ano, ulan. Ginamit. So ang tagas niya guys is nasa ilalim. Ayun, medyo nakita ko yung pinagmumula ng tagas. Lumaki na eh, humahaba. So ayaw naman natin na maglagay na naman ng radiator leak stopper. Ayan nga. Tapos parang yun nga, pangit yung kulay ng ulan. Nawawala ng kulay. Nawawala. Brown. So yung brown na yan, yun yung radiator leak stopper natin yan. Palagay ko. So syempre, ito si Mark, ang ating nag-aasikaso. Mark, di ba? Oh, ayan. Si Mark. Si Mark ang mag-aasikaso ng ating sasakyan ngayon. So hindi na kinaya ng ating radiator leak stopper guys, no? Eh kaysa abutin tayo sa daan, baka lumaki ng lumaki kasi yung lamat eh. And then papasabay na rin natin yung ating radiator pan. Papalagyan natin ng silicone oil, padadagdagan natin para isang baklasan na lang din. Merry Christmas pala sa inyo dito. Ayan, sakyan ni Bossing, oh. Ayan. So meron nga silang aircon cleaning, electrical works, ayan, change oil, labor 250, pre-check up po sila dito, no. Ayan. So BusyWorks Auto Care C Center, BusyWorks Paliparan.
So na-vlog ko na to guys dati kung saan yung daanan, ano? Kung galing kayo ng Carmona, GMA, ayan, dito tayo dadaan. Ayan. And then kung galing naman kayo ng Dasma, Imus, ayan, dito naman yung way natin. Makikita nyo siya sa left side. So sana kahit pa paano makaabot-abot yung ating sasakyan mamaya bago tayo pumasok. So yun, papasabay na natin yung ating radiator fan, no? At gaya nga nasabi ko, napakita na natin yung procedure niyan, hindi lang natin binaklas yung mismong clutch pan. So ito naman yung procedure kung paano magbabaklas ng o magbubukas ng clutch pan. Ayan. So gamit lang kayo ng matibay-tibay na screwdriver. Pero meron talagang ginagamit dyan eh, yung umiikot yung dulo, no? Yun. Impact screw, tsaka impacto. Pero pag wala kayo nun, ayan, pwede naman diskartehan na lang yun ng ganyan. May baba na yung radiator natin. Ayan, bukas na, ano, bukas na eh. Ngayon yung pinagagalingan ng Tagas guys, eh. Kita nyo naman yung sign. Ito yung nakagandahan pag nakakulan din kayo kasi nagmamarka yung tulo Tagas, ano. Minsan kasi hindi natin makita agad. Ayan, biyak na. Tanggal na yung hinang. So, sabi ko nga 5 years na rin to eh. 5 years na. Wala na naman, no? Malaki na rin yun. Malaki na rin yung gasket. So yan, pag nabiyak na natin yan, itataob nyo ulit ng ano, kasi dahil tatapon yung ano niya eh, yung pinaka-oil. Papaligtad kasi yung sahod niya. Then yung pagbiyak sa kanya, yun, kung makikita nyo yung ginawa kanina, paikot, no, wag po pwersahin na isang side lang. Dahil pwedeng ma-damage yung clutch pa natin, no. Tsaka hindi pantay yung paghugot sa kanya. Ayan, guys. Tagal na rin na yung ano, nakastock sa akin yung clutch oil na yan, yung silicone oil na yan. Yung mga butas sila lalagyan din, ano. Yan, yung mga butas kasi yun dapat nilalagyan din. Yung iba kasi nakakalimutan, dito lang nilalagyan sa parang bowl niya or cup.
Yung sa mga butas hindi nalalagyan. Kaya yung iba akala puno na, tapos yung pala doon sa mga butas walang laman, tuyo. So mangyayari parang kulang din yung kakalabasan na oil. At ito dapat mabilis ang kamay niyo dito sa pagbalik. Yun, no? Para nag-magic lang, yun. So kailangan mabilis kayo dahil nga tatagas yung oil, no? Pagka mabagal-bagal kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo, may tendency na tumagas yung oil. Then, ibabalik na lang yung pan. Okay na yun. Ito mga silicone oil na ganito, yan. Pwede yung mga labis-labis nyan. Pwede nyo yung ilagay sa bintana. Lagay natin sa bintana para pampadulas ng bintana natin. Yan, so dito naman tayo sa radiator natin. Yan. So iniinitan siya para mawala yung mga dating tingga dahil tatanggalin yung ibabaw niya at saka yung ilalim, no? So dahil may mga ano yun yung hinang. Yan. So, para mawala yun, iniinitan siya. So ayan guys, binaba natin yung ating bintana. Ito yung medyo mahirap umakyat na bintana, no? Yan. So ang gagawin natin, yung mga tira-tira nating silicone oil. Yan. Tulad nito. Mga gamit nyo to eh. Yan. So ilagay nyo yan dyan, no? Yan. Yung mga tira-tira. So para naman sulit yung ating silicone oil. May gamit pa yung ating mga natitirang silicone oil. So ayan, para ma-apply nyo rin dun sa loob. Kung nahihirapan kayo, wala kayong panglagay, no? Daliriin nyo na, ayan, yan, no? Para may kalat dun sa mismong front channel natin. Then pupunasan para hindi kumalat masyado yung silicone oil sa labas. So yun, nabuksan na guys yung radiator natin. Ayan, may mga bara na. Yan siguro yung nilagay kong leak stopper, oh, no? So ayan, masusing ginagawa yung radiator natin. Linis-linis muna. And then yung fan natin, ayun. Okay na yung fan. Assembly na lang sila dun sa fan. Nilinis na rin yung fan, no? Nilinis na rin. So ang ginawa nila, syempre may mga tatagas talaga langis doon dahil pag binalik natin yung part na nasa ibabaw, syempre magko-compress siya doon sa loob. Yan. Pag nag-compress siya, tatagas yung ibang mga langis. So ang ginawa nila, hinugasan nila para malinis na malinis yung ating clutch pan. At yun nga, yung mga labis na oil, ayan, nilagay natin sa ating run channel para smooth
yung run channel natin. So mas maganda guys nga na silicone oil yung ilagay natin kasi mas thick. Yung lagkit ng oil mas thick kasi compared dun sa mga regular na langis. Kaya mas tatagal yung ating bintana. Ibabatas nyo lang yung inyong mga bintana at para ma-penetrate yung oil sa loob. Smooth na, oh, di ba? Oh. Mabilis na yung kanina, tagal-tagal niyang tumaas, nahihirapan. Lang punasan guys, para doon sa excess na oil para hindi naman siya kapitan ng dumi at alikabok. Kundi alay ko na lang sa daliri yung oil para mabilis nating mai-apply, no? Hindi kasi nag-shoot doon sa mismong channel sa run channel, doon sa kanal. So gagawin natin, dinadaliri natin. Kumbaga pinipinger ba, ganun. Bingirin natin tong run channel natin. O yan o, di ba? So magagamit pa kasi natin yan guys. Akala natin patapon na sila, labis, wala na silbi. O yan. Sulitin natin yung ating pinambili dun sa ating silicone oil. Kung may brush kayo, mas maganda. May brush, wala akong brush para mailagay natin na mas maayos dito sa run channel natin. So guys, ang kagandahan nitong silicone oil is thick nga siya, no? Hindi siya basta-basta yung nagda-dry. Hindi siya basta-basta nagda-dry at nag-stay naman siya dun sa ano natin, sa pinilagyan natin. Punasan lang natin ng maganda, ng maayos. So hindi rin siya messy, ano, madali siyang punasan, unlike doon sa ibang oil na pag pinunasan natin kumakalat pa. Ito hindi. So yung radiator natin, ayun. Yan yung mga nakuha mga dumi-dumi dun sa loob. Babaklasin yung mga hinang and then hihinangin ulit yun mamaya pagkalinis. Check natin yung bintana, guys. Di ba? Ang bilis na. Suabe. Suabe. So guys, dahil may sticker na rin tayo, yun, nagdidikit tayo dito sa sticker board nila sir. Yan. Yan. Dito natin kabit sa Streetworks. Yan. Diba? May sticker na tayo dyan. Yes. Ayun, at syempre dahil magtatanghalian na yun, hindi mawawala yung libreng pa-lunch dito sa BC Works Paliparan. So syempre kasama sila. Yun, no? Kita yung mga kalawang. Ito, 5 taon na po kasi wala linis yan. Hanggang 6 na. Tagal na rin din po yan. Magkakaroon din no? Kaya ano rin yan Hindi naman malalahat talaga sa kahit rehos. Yung kalawang pati doon nanggagaling sa sa block ng makina. Kasi ito hindi naman ito kinakalawang tandong ko dumidikit lang dito. Kasi dyan nadikit dyan nadikit. Dito dumidikit. Pati umiikot lang yung COVID. So yun guys, iniisa-isa talaga yung mga butas niyan para sure na maganda yung flow ng tubig pagka or ng coolant pagka nagawa na siya. May mga part nga na yung mahirap suksukin. May mga bara-bara talaga. Ayan, tulad niyan.
Yung mga part naman na pagsuksok mo, dire-diretso. Tiyagaan din po tiyagaan lang din ho pag ano yan, no? Ano na yun sa mga jeep? Opo. Anim na hilira yun. Okay mo. Butas nun eh. Tagal kong sundot yun, isa-isa. Yung rose ang tawag. 6 rows. 6 rows. Mga jeep, 5 rows. Tapos mahahaba pa. So ayan yung mga nanggagaling guys dun sa butas na radiator. So yan man kasi konting bara-bara lang talaga dun sa mga butas niyan. Malaki na epekto dun sa cooling system natin. Hindi kasi makakapag-circulate ng maayos yung pinaka cooling system natin, pampalamig natin ng makina. Kaya yung iba, ayun, isa sa mga cause ng overheat. So guys, may nakita lang ako dito, no? Tingnan nyo yung clutch disc nung bago at saka ng luma. Grabe sa pudpud, oh. Ubus na ubus. Ubus na ubus, no? Kotse na Vios. Vios nga ba to? Grabe, tingnan nyo naman, no? Hibla na lang yung natira. Ganyan na kanipis, oh. Ganyan kanipis yung papalitan. Ito yung bago. Oh. Yeah. Ang layo ng kapal nilang dalawa, oh. Grabe, oh. As in ubos. Oh. So ayun yung radiator natin, hinihinang na siya. So napaayos na rin natin yan. Mas maganit-ganit na tong ating radiator fan. Nice na din nila. Malinis na yung radiator natin. Ayun lang. Papalitan lang tayo ng tubig bago eh. Long challenge siya. Kulit shop. Ano lang yun, pang mga DIY lang na ano. So i-observe pa to kung may magilig pa or may tumatagas pa. Pero na-check naman ito sa pressure kanina. Wala namang tagas na to. Na-check naman yan na hinanginan, ano? Hinanginan. Para alam na kung may tatagas pa sa hoses na lang na ganito kung meron. Ano? Yan, so palagay ko naman okay na yan guys. At sana po ay may hinayambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero lang physical shop. See you on my next videos. Bye bye. Subscribe nyo na rin yung BC Works Paliparan sa Facebook at sa YouTube.